Umpisahan natin sa unang bahagi ng paglilinis nitong karne na pork chop. Naglalagay nga ako dyan ng asin bago ko siya hugasan. Alam nyo ba, ang asin ay nakakatulong din sa pagpapalambot ng karne. Pwede rin siyang gamitin pang marination. Kaya sa bibili kayo ng mga baking powder na may aftertaste pag niluto nyo, mas mabuti pa asin na lang ang gamitin nyo pag kayo nagmamarination ng mga karne. At after ko nga malamas-lamas yan sa asin, ito at tinuhugasan ko na, binabanlawan ko na nga itong pork chop para mamaya i-set aside natin, i-drain lang nga natin yan kasi nga i-marinate pa natin yan mamaya. Papakita ko sa inyo ang marination ko, kung anong ginagamit ko, mga sangkap. At matapos nga nating hugasan at madrain na itong karne, nilalagay ko na siya dito sa mixing bowl para dito na tayo naman sa marination ng karne. Tignan nyo ang aking marination kasi ang marination na to ay tagos talaga hanggang sa laman. At eto na nga, umpisa na tayo sa marination. Gumagamit nga ako dito ng patis. Lawrence patis nga pala ang ginagamit ko kasi nga idol ko si Ninong Ray. Sunod na nilagay ko nga itong ground pepper or pamintang durog. Tinaktak-taktak ko lang yan dyan. Please, no! No! Kantang itaktak mo, itaktak mo. At sunod ko nga inilagay, ito nga garlic powder, pero pwede rin naman kung minced garlic, kung saan kayo masaya, doon kayo, syempre, pero ako dito ako masaya sa garlic powder, hindi na ako magcha-chop pa. At ito nga, kumuha na rin ako ng kalamansi, 6 na kalamansi nga lang ang kinuha ko. At nang mahiwa ko na nga tong kalamansi, ayan na nga, inilalagay ko na, pipigayin lang natin yan lahat. Sinasama ko nga pala yung buto dyan, pero mamaya pag bered ko, tatanggalin ko rin naman yan. Kaya okay lang yan na isama nyo, wag nyo lang isasama sa pag magbe-bread na kayo. Kasi pag nakagat nyo yan, mapait yan, yung buto nyan. At nang makompleto na natin ang mga ingredients ng pamarination, at ito na nga, inilamas-lamas ko na ulit. Para ma-marinate siya ng maayos, i-set aside na nga natin yan pagkatapos. Bali 15 minutes ko nga lang yan, i-marinate para ma-set aside. Matagal na yun para sa akin, kapit na yung lasa niyan, kaya okay na yan. At habang inaantay natin ng marination ng karne, sa teto hinanda ko na rin yung itlog. Tinimplahan ko nga to ng salt and pepper. Syempre babatihin natin yan, gagamitin nga kasi natin yan. At eto na nga, after 15 minutes, umpisa na tayo sa pagbe-bread na itong pork chop natin. Panoorin nyo kung paano ko siya i-bread. Siyempre, nilagay ko nga muna siya sa harina. After sa harina, dito naman natin siya ilalagay sa itlog na binati natin. So, ilulubog lang nga natin siya dyan. At pagkatapos nga natin ilubog dito sa itlog na binati natin, ilagay na natin siya dito sa huling bahagi, ang paglalagay ng breadcrumbs. So i-coat nga lang natin yan, kabilaan dapat ang pagkukot ng breadcrumbs. At so ganun nga lang yung kasimple, paulit-ulitin mo lang yan, kung anong ginawa mo sa una, ganun din. At nang matapos na tayo mag-bread, ganyan nga ang itsura na kalalabasan niya. So ready na naman tayo sa pagpa-fry. So ito na, fry naman tayo.